Napanood mo sa naunang video ang ilang bagay na dapat mong malaman hinggil sa fact-checking project ng Rappler. Sa video na ito, malalaman mo ang aming fact-check process. Simulan natin kung paano namin pinipili ang mga post na ipa-fact-check. Para malaman kung dapat bang i-fact-check ang isang post, sinasagot namin ang mga sumusunod na tanong. Una, may mga verifiable details ba sa post? Halimbawa ng verifiable details ay pangyayaring isinasaad, pangalan ng tao, bansa, ahensya o organisasyong sangkot, lugar ng pangyayari, petsa at oras, mga datos, imahe o video, mga pahayag, at mga source ng impormasyon gaya ng website URL o domain, maging social media account o page. Kung may makita kaming maling detalye, sunod naming sinasagot ang tanong kung mahalaga ba ang issue sa publiko. Makakaapekto ba ito sa public safety? Makapanloloko o scam ba ang post? Malalagay ba sa panganib ang kalusugan ng publiko? O baka naman napapanahon ng issue? Tinitingnan din namin kung maaaring makasira ng reputasyon ng isang tao o organisasyon ang isang post dahil maaaring makaapekto ito sa kanya o kanilang kaligtasan. At panghuli, tinitingnan namin kung may potensyal bang nag-viral ang post. Pinapanood at pinapakalat ba ito ng mga totoong tao? Kung oo, malamang sa malamang, ipa-fact-check namin ang post dahil malaki ang tsansang kumalat ito. At ang layunin ng fact-check ay pigilan ang pagkalat ng maling impormasyon. Saan namin kinukuha ang mga post na pina-fact-check namin? Dahil sa partnership sa Facebook, mayroong access ang Rappler sa fact-checking tool ng Facebook. Bukod dito, tumatanggap din kami ng submissions o tips via email, Facebook Messenger, Twitter at Viber. Ginagamit din namin ang CrowdTangle para i-monitor ang mga publicly available pages sa Facebook. Nakakahanap din kami sa pamamagitan ng manual search at casual browsing sa internet. Anong post ang karaniwang napa-fact-check ng Rappler? Alamin ang kasagutan sa susunod na video.